May mga bagay talaga na kailangan mong paggugulan ng pansin at paghirapan para ma-achieve mo yung mga klase ng design na pinakagusto mo. At para mas maging malaya tayo sa pagdidesign na katulad nito, ay minsan ang ginagawa ko ay nag-a-adlib lamang ako ng mga design at wala akong masyadong design na pinangahawakan. Kung ano yung lumalabas sa isip ko, ayun na lamang. Kaya ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. Unang-una ko ang ginawa diyan ay humulma ako ng mga 3D na ganito, nagamit yung drilling machine na pinakita ko sa inyo noong nakaraan at gamamit ako dito nitong plastic vinyl na holographic na mabibili natin online at ilalagay ko na lamang sa comment section kung saan natin mabibili yung mga ganitong klase ng material at syempre hindi naman tumatayo ng kusa itong ating material na holographic na plastic vinyl ay nilagyan ko ito nitong kawad para mas mapatayo natin siya at mas mahulma natin ito dito sa ating mga gagawin sa ating costume. At yung mga ginawa kong 3D ay pininturahan ko na rin ng color silver para mas makapag-design tayo ng maayos diyan. At maya-maya nga hinulma ko na rin itong pinakang ginawa kong plastic vinyl na ganito dahil ito yung ilalagay natin sa pinakang dibdib ng ating costume. At ito yung una kong nagawa kaya naman ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko nilagyan ng design itong ating mga pinagagawa dito para mas makita ninyo kung paano talaga ako mag-design ng mga ganitong klase ng costume lalong-lalo na kapag medyo komplikado at hindi tayo familiar sa mga materials na gagamitin natin. Gumamit nga ako diyan ng mga hindi usual na mga pang-design dito sa ating costume at medyo napagastos nga ako ng medyo malala dito dahil medyo mamahalin yung mga beads at mga stones na ginamit ko dito. At ito pinakita ko sa inyo kung paano ko designan itong ating costume dahil nga sa Buuyan Festival ang ating costume. Kaya naman medyo may pagkahawig ito sa mga costume na parang pandagat o yung mga aquatic costume. Medyo iniba ko lang talaga yung tema nitong aking costume para naman mas maiba siya sa mga typical na mga costume na nakikita natin sa internet. Matapos ko nga magawa diyan at ma-designan itong aking unang ginawa, ay syempre proceed na tayo sa mga iba pa nating gagawin. At ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumawa nitong mga katulad nitong mga accessories na kalimitan nakikita natin sa mga panggawa ng bracelet at mga hikaw. So gagawa tayo nito para meron tayong mga pampasabog dito sa ating ginagawang costume. At ito nga pinapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong mga ganitong klase ng accessories na ilalagay natin dito sa mismong costume na ginawa natin kanina. At para mas ma-design na natin ng ayos iyan, yung mga ginawa natin para mga accessories na panggawa ng mga hikaw, bracelet at kwintas ay ilalagay natin dito sa pinakang costume na ginawa natin. At pagkatapos ko nga mautay-utay, ang una nating ginawa ay humulma na rin ako dito sa ating holographic plastic na parang itsurang wave ng dagat at de-design na natin talaga ito para magmukha talaga siyang wave ng dagat dahil nga sa Buuyan Festival yung tema natin. So dapat iisip tayo ng paraan kung paano tayo magkakaroon ng idea dun sa tema ng costume na gagawin natin. So para magmukha talaga siyang wave ay gagawa tayo ng sarili nating design para mabuo natin ito. At syempre para mas mapaganda natin, ilalagyan natin yan ng mga rhinestones at mga pearl na katulad nito na ginamit ko dito sa aking ginawang costume. Para mas makintab, mas bongga at mas pasabog ang ating gagawing costume lalong-lalo na sa mga detalye nito dahil doon nagbabase kalimitan ang mga judge ng competition sa paggagawa ng costume na ganito. Mahaba-habang time nga ang ginugol ko sa pagdidetalye nitong aking ginawang costume dahil ang gusto ko talagang mangyari ay mas maging social itong aking ginagawa. At syempre para mas maging matibay yung ating mga ginawa ay lalagyan natin yan ng pinakang alambre dun sa likuran para mas tumayo siya at mamanage natin kung paanong pwesto ang gagawin natin dito sa ating mga ginawa dito sa ating costume. Dito nga sa part na paglalagay ng alambre sa pinakang likuran ng ating ginawa ay medyo mabusisi dahil kailangan nating hulmahin muna iyan bago natin idikit ng fabric glue na ginagamit natin pandikit noong ating mga rhinestones at mga beads. Yun ang ginamit kong pandikit dito para mas malinis siya dahil napapansin ko kapag stick glue ang ginagamit natin ay medyo marumi siyang tingnan. So para mas malinis ay mas magandang option na ganito ang gamitin natin dahil mas matibay din naman siya kumpara sa stick glue. Dahil ang stick glue, minsan ako natutunaw lalong-lalo na kapag mainit ang panahon or mainit ang temperature ng paligid ng ating costume ay mabilis siyang matanggal.
At ganito ang itsura niya kapag nabuo na natin. At pagkatapos nating magawa yung mga waves na panlagay natin doon sa ating costume, ay unutay-utay ko ng pabatuhan ito dito sa mga pamangkin ko at sa mga kapitbahay namin. At gumawa na rin kami diyan para mga talsik-talsik ng tubig. At ang ginamit ko diyan ay nylon, maliliit na pearls, saka mga sequins. At maya-maya ay gumawa na rin ako ng iba pang hulma dito sa holographic plastic natin dahil ito yung gagamitin natin sa iba pang parts nito. At maya-maya nga ay gumawa na rin ako diyan ng pinakang handle nung pinakang leeg nung ating gagawing costume dahil itong ating ginawang mga waves na ganito ay ilalagay natin sa pinakang leeg niya para siyang corona doon sa pinakang leeg na kalimitan ginagamit natin sa paggagawa ng mga pangsagala na gown. At ayan, pinapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginawa itong parang waves na ginawa natin dito. At isa-isa ko na yan nilagay diyan at maya-maya nga hinulma ko na rin ito dito sa ating manikin. At syempre, sa paggagawa ng aquatic costume na ginagawa natin, ay kailangan natin ng mga materyales na may kaugnayan talaga sa pagiging aquatic ng ating costume. At malaking tulong ito para mas magmukhang aquatic talaga yung ating ginagawa. At humulma na rin ako diyan ng mga ganitong klase ng design para dito natin ilalagay itong ating mga tela na binili na medyo holographic din at medyo fleeted. At mas maganda siyang tingnan dahil magmumukha talaga siyang pandagat. At ilalagay na nga ulit natin itong ating mga nylon na pinadikit natin ng mga sequins at mga pearls para magmukha talaga siyang wisik-wisik or talsik ng tubig dahil yun nga yung tema ng ating costume na ginagawa. At syempre, naglagay na naman tayo diyan ng mga alambre na pampatibay dito sa ating costume. Ay kailangan nating tabunan niya nitong mga ganitong klase ng sequins na silver para mas matabunan natin yung mga alambre na nilagay natin. Ilalagyan natin yan syempre ng design para hindi na makita yung alambre na nilagay natin. At utay-utay ko na nga itong ikinakabit dito para mas malinis siya sa tingnan. At pagkatapos niyan ay kinabit ko na rin ito dito sa pinakang back part ng ating ginawang panlieg. At ito na nga yung naging kayarian ng ating ginawang panlieg. O diba, napakaganda niyang tingnan, napakasosyal, at kalimitan hindi ka makakita ng ganitong klase ng design sa internet at walang pinagayahan, aminin. At dito sa design na ito ay ang pinakang base niya ay swimsuit dahil pagkatapos ng festival costume ay swimsuit agad ang eksena nila sa pageant. Kaya naman ang gagawin natin dito ay may pagka-sexy yung ating gagawing pangbaba nito o yung lower part ng ating ginawang costume dahil nga nakagawa na tayo ng pinakang dibdib ng ating costume. Ito namang lower part ang ating utay-utayin gawin. At pagkabuo ko nga diyan nung panglagay natin sa pinakang lower part ay kinabit ko na rin ito dito sa pinakang dibdib na ginawa natin nung una para mas ma-complement natin yung mga details ng ating costume ay utay-utay natin yung pagkabit-kabitin para mas maging okay yung ating design na ginagawa. At pagkakabit ko nga diyan ng mga detalye ay naglagay na rin ako ng alambre dito sa pinakang gitna at nilagyan ko na rin yan ng mga beads dahil ito yung magiging pinakang maggagapos doon sa pinakang waistline ng ating costume para mas kumapit siya. At ito na yung naging kayarian nung ginawa natin pinakang base ng costume at yung pinakang lower part niya. O diba, complement na complement yung design natin dito sa pinakang pang leeg natin saka itong lower part at yung mga ginawa kong parang mga ganito pa na pandagdag natin inilagay ko na rin dito sa pinakang gilid ng lower part na ginawa natin at nagmumukha na talaga siyang aquatic costume. O diba, napakaganda niyang tingnan. At maya-maya ay gumawa na rin ako ng mga 3D na ganito na tinuro ko sa inyo nung nakaraan, yung paggagawa ng 3D na rubber. At maya-maya ay gumawa na rin ako diyan ng mga banga dahil nga ang Sabuyan Festival ay pagsasaboy ng tubig. Kaya kailangan meron tayong mga banga-banga na may nakalagay na mga tubig na umaagos. Kunwari ay mga umaagos sa tubig. At itong ating mga ginawang design na ganito ay lalagyan na natin ng pinakalawit-lawit na mga ginawa nating mga accessories kanina. Ang ginamit ko diyan ay mga chain saka yung parang mga panggawa ng hikaw ay kinabit ko dito utay-utay para magmukha siyang sosyal at hindi matabunan yung pinakang swimsuit na pinakang base ng ating costume. At syempre, hindi pa natatapos ang ating video na ito dahil may part 2 pa tayo na kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung mga bracelet, mga nails na ganito. At syempre, yung pinakang final ng costume natin na napakaganda at lalong-lalo na yung pinakabonggang headdress natin. Kaya po, stay tuned lamang po tayo dahil marami pa pong video ang aking ipapakita sa paggagawa ng costume na ito. Salamat sa inyong panonood sa part 1 ng aking video. Thank you very much. God bless!